So sa amin naman po, ang talagang punto lang namin doon sa aming naging consolidated answer ad cautelam is wala kaming masasagot dahil ang mga nakapaloob doon ay puro bawang konklusyon lang, no? Pawang haka-haka. Yung mga acts na sinasabi nyo na ginawa niya, for example, the SALN, sinasabi nila biglang nagkaroon ng ill-gotten wealth dahil merong SALN. Parang hindi po namin makita yung logical connection doon dahil may pinakita kang salin, bigla na lang lumaki daw yung salin at biglang may conclusion of law na ill-gotten wealth yun. So doon lang naman po talaga kami nanggagaling. Oo. Oo, nauna na po kasing idineklara na sufficient in substance, sufficient in form, at ngayon nga sufficient in grounds para magpatuloy ito pong impeachment ni VP Sara. But still, yun nga, sinasabi po ng inyong hanay na hindi talaga ito dapat na magpatuloy. Pero attorney, dire-diretso na po ito eh. Sa March 25, I think, will be the first hearing. Ano na po ang susunod na hakbang ng kampo ninyo? Sa amin naman po, kasi po ang pagkakaintindi ko po doon sa rules ng House on impeachment proceedings, pagdating naman po dyan sa hearing na gaganapin, wala pong pwedeng maging partisipasyon ang mga abogado o ang panig ng Vice Presidente. And so far as pag nagkaroon ng witness, hindi naman po kami pwede mag-cross-examine to test the credibility of these witnesses, no? So, ang pwede lang mag-cross-examine as far as I understand from the rules ay mga members mismo ng Justice Committee. So ang magagawa na lang po natin dito ay talagang i-monitor yung developments at to ensure that in every stage of these proceedings, protektado ang karapatan ng ating Vice Presidente. Pero kung sakali, Attorney Michael, na ipapatawag po kayo doon, maging yung iba, si VP Sara, is she willing to go doon po sa mga susunod na hearings na gagawin itong Kamara? Sa akin naman po, if you were asking about me, no, as a witness, wala naman pong problema. Mhm. Ngayon, bilang abogado, I think wala namang point na pumunta pa ako doon bilang abogado dahil I think nasabi na rin ng ating kagalang-galang na chairperson na the duty of the lawyers there or the participation of the lawyers there would only be to assist yung kanilang client, which is the Vice President. Ngayon, pagdating kay Vice Presidente, hindi pa namin napag-uusapan ng masusi yung itong bagay ng pag-a-attend niya ng mga hearings. But definitely, kung mag-a-attend man siya o hindi, this will be based on the advice of counsel. Titingnan natin kung may advantage ba na mag-attend o hindi. Dahil nga, hindi naman pwedeng kami mismo ang magtanong to test the credibility ng mga witnesses na i-represent ng mga complainants. Oo, kasi Oo. Attorney Michael, kaya ko yan natanong, kasi 'di ba po nagsampa kayo ng kaso kay Madriaga. Kasi kung sakali man mangyari ito na ipapatawag kayo ng Kamara, may mga accusations po kasi si VP Sara na si Madriaga kasama halimbawa dun sa Kidnap for Ransom group, kung maipapatawag kayo, at least may explain nyo, maipapakita nyo po yung mga ebidensya na hawak ninyo. Ano po sa tingin natin dyan? Ang problema po kasi namin doon is kung ipapatawag man si Mr. Madriaga. Ang tanong pwede ba kaming magtanong kay Mr. Madriaga? Hindi rin naman, hindi ba? That under Oo. the rules, bawal kami mag-cross-examine. So, Oo. it's a bit one-sided to be blunt about it, no? So, I don't see the point Mm. really. But again, that is just my personal opinion on Yes. this matter, no? I will have to Oo. talk to the Vice President regarding that. So you feel, Attorney Michael, that it will not be fair? Kung sakali man ito, I don't magdire-diretso want na? to say I don't want to say that it will not be fair Mhm. because ang disposition ko parati even from my earlier interviews kahit noon pa ay let's always give our lawmakers the benefit of the doubt, diba? At that they will do their functions in accordance with their conscience and kung sa constituents nila, no? But again, kung ganun ang sinasabi ko lang is kung ang rules ay nagsasabi na ang panig ng Vice Presidente, meaning us being her defense counsels, cannot test the credibility of these witnesses that they will be presenting because we cannot cross-examine, ano pa po ang magiging partisipasyon natin doon, hindi ba? Okay. Opo, pwedeng mangyari na mag-waive na rin ng right to appear and face the accusers nitong si VP Sara sa magiging hearing ng Committee on Justice, Attorney Powa. Manong Ted, I have to be candid about it. That is a possibility, pero ayaw kong magsabi ng anything definite because Okay. as the proceedings go, if things develop, kung natingin namin kailangan niya mag-appear, papayuhan namin siyang mag-appear. Opo, opo. Doon po sa pagkakataong yon na kaninyo haharap si VP Sara, pero hindi naman siya papayagan siya
siguro na mag-cross-examine ng mga testigo laban sa kanya. Kayo mga abogado, bubulong lang sa inyong kliyente. Ah, kumbaga po, ano yon, kung sa panig po ng, sabi nga ni Chairman Luistro, para itong fiscal muna, di ba? Pag-establish po ng probable cause eventually, parang parang hindi nga lumalabas na even playing field. Di ho ba? Basically, sa yung pag-analisa. Yeah, well, sa totoo bilang abogado, syempre po, pag tayo po ay nasa preliminary investigation, hindi naman po talaga nagko-cross-examine ng mga abogado. Although, pwede nating idaan ang tanong natin sa mismong fiscal or sa Mm-mm. prosecutor. Well, dito, hindi po ganun, no? Dito kasi only the committee members can ask. Mhm. So, yun nga po talaga, I would tend to agree. Parang ano ba ang advantage kung pupunta si ang vice presidente doon? Mhm. Tapos hindi naman natin matest ang credibility ng mga maninira sa kanya, for example, hindi ba? So sa atin, we will have to really monitor the development, see Okay. kung may advantage. Kung may advantage naman po, wala naman po problema, we will advise the Vice President. Of course, Mm. ultimately, it will be up to her. But sa atin, sa ngayon, syempre, we are concerned with protecting the rights of the Vice President. Yun po ang trabaho namin bilang abogado. But Manong Ah. Tek, dagdag ko lang, nasabi nyo kasi na, and I agree with the Honorable Chairperson, na parang preliminary investigation ang mangyayari Uh-huh. sa harap ng piskal. Pero tandaan natin, in the determination of probable cause, ano bang ginagawa ng mga prosecutor or mga fiskal? Hindi ba they are confined to the four corners of the complaint and Mm. the attached Mhm. pieces of evidence? So Mhm. dapat doon maging basehan. Ngayon, kung overwhelming yung evidence, edi madaling mag-determine ng probable cause. But, we're hearing all these statements about issuance of subpoena and all that. Mm. Well, we will not comment on that yet dahil titingnan muna natin yung subpoena. Unfair naman kung magsalta na tayo doon. Pero Ah. kung overwhelming ang evidence, bakit may ganito pa? Hindi ba? Kanina nga po ang una kong punto ho kay Chairperson Luistro, yung claim nga ninyo na nasaan ang ultimate facts dito. At ginawa ko pong halimbawa, yung pong usapin ng unexplained wealth, no? And vis-a-vis disal and irregularity, yung hindi pagkakatugma ng kita sa umano'y yaman. Kasi po, di ho ba ang inyo pong argumento nga dito, nasaan ba dito yung ultimate facts? Gayong lumalabas na wala pang ebidensyang hawak eh. Hindi ho ba? Opo. Ang sinasabi, hihingi pa lang ng bank records o maging AMLAC records or even nga yung BIR records. No? So, natanong namin siya tungkol doon sa puntong yon na kumbaga lumalabas nga na yung dapat evidence muna bago yung hearing, di po ba? Opo. Ito nga po kasi sui generis attorney. At dito, ito ho ang sinasabi na ang magagawa ng komite ay bigyan po ng pagkakataon ng subpina magmomosyon ang isang miyembro para maglabas ng subpina to require the banks or even AMLAC or BIR to produce the records of the Vice President. And that's the process, attorney. Well, yun nga po, no? Although naintindihan natin na sui generis ito, syempre po, lahat ng ginagawa natin ay dapat na ayon pa rin sa batas at sa ating mga rules. Ngayon, we do not agree na pwede yung accusations first before evidence. 'Di ba? Dapat, bago ka mag-accuse, Mhm. meron ka ng ebidensyang hawak. Hindi naman tayo pwedeng mag-aakusa na lang tayo, maninira tayo ng tao, tapos bigla tayong maghahanap ng ebidensya, hoping na sa paghahanap natin, there is something incriminating that will suddenly come out. Hindi ba? Mm. So yun po talaga yung posisyon namin dito. Ngayon, despite all of that, we respect the processes, we respect the Mhm. Committee on Justice. So Mhm. tayo naman, ika nga, hindi kailangan sumagot ng Vice Presidente dito, pero we found the need to answer, albeit ad cautelam, para lang ma-point out Oo. yung Mm. nakikita namin na walang ultimate fact. Mm. Pero yun lang po, i-monitor lang natin yung development. Mm. Okay. Sige. So, you will monitor the development. When will you approach the High Court? Ano ho ang mga pagkakataon o senyales nito? Because dito ho sa inyo pong answer,
meron na ho kayong mga pinupunto na hindi po pagsunod sa due process. Opo. The option to go to the Supreme Court is always there, no? There's always that possibility. Pero sa ngayon, hindi pa ako makapagbigay ng definite. Kasi titingnan natin kung merong mga sa tingin natin ay maling na gawa dito sa committee. Siyempre, gusto natin bigyan chance sa committee muna natin ilatag yan na mali po ito, no? That we disagree, that we oppose yung mga Okay. ganitong bagay. Opo. Ngayon, kung hindi pa rin kami pakinggan, then maybe that would be the appropriate time. But yes, there's always that possibility. We are not denying that. Pero kung kailan yon, I think we'll have to wait and see. Kasi nga, ako, personally, we'd like to give the committee the benefit of the doubt first, no, na maging impartial Okay. dito sa proceeding. Yung pong resignation na sinasabi, kasi nga napag-usapan niya, sinagot po ni Chairman, na kahit na mag-resign siya, mukhang itutuloy ito kung gugustuhin po ng majority ng mga members. Ano ho ba yung resignation aspect na ito sa panig po ng Vice Presidente para humatigil na ito and then hindi ho humantong eventually nga sa usaping political na ang decision dito sa kahantungan ng kanyang impeachment? Opo, yung punto po ng resignation ay hindi namin napag-uusapan ng Vice Presidente, no? Because ang Vice Presidente natin, sa pagkakakilala ko sa kanya at sa mga naging pag-usap namin, ang iniisip niya parate ay yung 32 million na mga kababayan natin na bumoto sa kanya. So, yung resignation, that's really not on the table at this point. Hindi namin napag-uusapan po talaga yan. So tayo, ano lang tayo, kumbaga, kung ito man ay hahantong sa Senado, lalaban lang po tayo doon at papakita natin na talagang baseless itong mga nireklamo laban sa kanya. Hindi ho ba sabi nga maghaharap ng ebidensya ang mga complainants and then yung ilang pong kongresista na naging endorser ng complaints. Kayo ho ba maghaharap din kayo, di ba, ng inyong ebidensya, testigo, supposed to be? Sa ngayon, hindi ko pa po masasabi dahil nga ang tingin ko napakahirap naman magharap ng aming testigo tapos we cannot direct or cross-examine yung we cannot direct yung testigo namin at hindi namin ma-cross-examine yung testigo ng kabila. So sa ngayon, we'll have to really look into that, no? Okay. Tingnan muna natin kung ano ang takbo ng mga hearings. Nasa inyo bang kaisipan na gawing testigo si Toby Chanco? Pabor sa Vice Wala po, hindi Presidente? pa po namin napag-uusapan. Wala po kami napag-uusapan na ganyan, sir. Pero narinig niyo po siya sa kanyang pahayag ngayon, bagamat walang pinapangalanan, pero mabigat yon na itong impeachment proceedings ay nahahaluan po ngayon ng mga deals umano para ho pumabor sa impeachment ang ilang miyembro ho ng komite o maging kamara dahil doon sa mga pending case nila sa flood control scandal. Opo, narinig na rin na po natin yung mga balita na yan, pero katulad ng sinasabi po namin na we are opposing yung mga speculations na nilagay nila sa impeachment complaints nila, I myself and the defense team would not also want to speculate kung totoo o mali yun, o hindi totoo yun, no? So in fairness to our government officials, medyo unfair naman siguro kung pati kami mag-speculate rin sa mga ganong bagay. Okay. Oo, yan ang sagot ni Attorney Michael Powa. Oo. Sige po. So, kumusta ho nga si VP Sara, Attorney? Okay naman po. Talaga naman pong si VP Sara, as you know, sanay na siya sa ganito. Ilang taon na rin yung mga political attacks laban sa kanya. So, masasabi ko na in good spirits naman po siya, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho niya. Although syempre nag-uusap kami tungkol sa kasong ito, hindi naman natin i-deny yan. Pero ano lang po siya, no? She seems to be more concerned doon sa services na ibibigay niya, lalong-lalo na ngayon nga, parati niyang sinasabi, tumataas ang mga bilihin. So she's finding ways kung paano siya makakatulong. Opo. Kasi sino ba ang kanyang spokesperson po na maaari po namin matanong? Kasi halimbawa ngayon, itong usapin po ng fare increase binawi ni Presidente. Itong usapin po ngayon na higit na po 40 pesos ang inumento po sa presyo ng diesel, yung kanyang mga kaisipan, kung siya Presidente, paano niya ito ma-manage? Wala kami makausap po eh. Kami sabik na mapakinggan ang kaisipan po ng Vice Presidente kung paano niya ito susugpuin kung siya Presidente.
Opo, sa ngayon po, I'm not sure kung accurate yung sabihin ko, pero sa pagkakaalam ko kasi wala po siyang spokesperson sa ngayon. Mhm. Papa-interview naman siya at naglalabas ng mga statements. So kung meron mang mga ganyang tanong, maaari naman pong itanong dun sa, meron po kasing GC ang Mm. OVP, I think part Mm. Mm. yung programa nyo. So kung meron mang mga tanong, tingnan natin kung makakapaglabas siya ng statements. Pero Opo. ito po isang bagay rin na i-discuss ko sa kanya pag nag-usap kami. Okay, sige po. So, muli kaming tatawag, attorney, ha, para po sa panig ng Vice Presidente kasi nga kami obligado rin po, tanungin po ang mga nasa komite, ang ilang complainants, but definitely po, the side of the VP must be heard. Attorney. Thank you po. Yes, sir. At as you know, parati naman po ako, basta available po ako, and I really try to make myself available. No? Dahil importante din naman po talaga ang marinig ang panig namin at nagpapasalamat ako sa inyo po at parati niyo akong kinukumbida. Opo. Makakaasa po kayo. Opo. Salamat na marami at sabi nga ni VP, syukran. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you, Manong Ted. Thank you, Miss Chacha. At Thank you magandang po. umaga